Sa ngalan ng Ama at ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala po ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, nawa po ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Sa paghandaan po natin sa misteryo ng pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo, halina po at humingi tayo ng lakas at kapatawaran sa Kanya. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na na lubha lubha ako ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan po tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin po tayo sa ating makasalanan, patubayan po tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, tanang pinakamabuti ay iyong tinataglay. Gawin mo pong sa aming kalooban ay manuot ang pag-ibig sa iyong ngalang dakila at bantog, upag sa pag-unlad ng aming pagsunod, sa pananampalatayang iyong ipinagkaloob, mapagyaman mo ang kabutihang iyong inihandog, at ang iyong pinagyaman ay mapanatili mong lubos. Sa iyong pagsubaybay sa amin ng pagkupkup, sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mga kapatid, ibig naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na nang hindi kayo magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. Naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Kaya naman, naniniwala tayong bubuhayin din ng Diyos ang lahat ng namatay na nananalig kay Jesus upang isama sa Kanya. Ito ang aral ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo. Pagparito ng Panginoon, tayong mga buhay ay hindi mauuna sa mga namatay na. Sa araw na iyon, kasabay ng malakas na utos, ng tinig ng arkanghel, at ng tunog ng trompeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit. Bubuhayin muna ang mga namatay na nananalig kay Kristo. Pagkatapos, tayong mga buhay pa ay titipunin niya sa ulap at isasama sa mga binuhay upang salubungin sa papawirin ang Panginoon. Sa gayoy makakapiling niya tayo magpakailanman. Kaya nga, mag-aliwan kayo sa pamamagitan ng mga aral na ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Panginooy paparito upang hatulan niya tayo. Panginooy paririto upang hatulan niya tayo. Purihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit. Panginooy papurihan nitong lahat sa daigdig. Kahit sa ay ipahayag na ang puon ay dakila, sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa. Panginooy paririto upang hatulan niya tayo. Ang puon ay tunay na dakila, marapat na papurihan. Higit sa sino mang Diyos, siya'y dapat katakutan. Ang Diyos ng sanlibutay, pawang mga Diyos-Diyosan. Ang puon lang ang may likha ng buong sangkalangitan. Panginooy paririto upang hatulan niya tayo. Lupa't langit ay magsaya, umugong ang kalaliman. Lahat kayo ay nilikhang nasa tubig ay magdiwang. Ang bukirin at ang lahat ng naroon ay sumigaw.
pati mga punong kahoy sa galak ay mag-awitan. Panginooy paririto upang hatulan niya tayo. Ang puon ay pupurihin pagkat siya ay daratal. Paririto sa daigdig upang lahat ay hatulan. Tapat siya kung humatol at lahat ay pantay-pantay. Panginooy paririto upang hatulan niya tayo. Ikaw, Kristo, ay sinugo upang sa tugha'y magturo magpalaya sa bilanggo. Alleluia, Alleluia, Sumaini po ang Panginoon. At sumaiyo Ang rin. mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahon ngayon, umuwi si Jesus sa Nazaret na kanyang nilakhan. Gaya ng kanyang kinagawian, pumasok siya sa sinagoga ng araw ng pamahinga. Tumindig siya upang bumasa at ibinigay sa kanyang aklat ng propeta Isaías. Pinuksan niya ang aklat sa dakong kinasusulatan ng ganito, Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, sapagat hinidang niya ako upang ipangaral sa mga dukhaang mabuting balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila ay lalaya at sa mga bulag na sila ay makakakita. Upang bigyang kaluwagan ng mga sinisiil at ipahayag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon. Binalumbon niya ang kasulatan at matapos sa uli sa tagapaglingkod, siya ay naupo. Nakatitig sa kanya ang lahat ng nasa sinagoga at sinabi niya sa kanila, Natupad ngayon ang bahaging ito ng kasulatan samantalang nakikinig kayo. Pinuri siya ng lahat at namangha sa kanyang napakahusay na pananalita. Hindi ba ito ang anak ni Jose? Tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, Walang pagsalang babanggitin niyo sa akin ng kawikaang ito. Doktor, gamutin mo ang iyong sarili. Sasabihin din ninyo sa akin, gawin mo naman sa iyong sariling bayan ang mga nabalitaan naming ginawa mo sa Kapernaum. At nagpatuloy ng pagsalita si Jesus. Tandaan ninyo, walang propetang kinikilala sa kanyang sariling bayan, ngunit sinasabi ko sa inyo maraming babaeng balo sa Israel noong kapanahunan ni Elias nang hindi umulan sa loob ng 3 taon at kalahati at magkaroon ng matinding taggutom sa buong lupain. Subalit hindi sa kanino man sa kanila pinapunta ni Elias kundi sa isang babaeng balo sa Sarepta sa lupain ng Sidon. Sa dinami-dami ng mga kitongi sa Israel noong kapanahonan ni Eliseo, walang pinagaling isa man sa kanila. Sinaaman pang taga-Syria ang pinagaling. Galit na galit ang lahat ng nasa sinagoga ng marinig ito. Nagtindigan sila at pinagtabuyan siyang palabas sa taluktok ng burol na kinatatayuan ng bayan upang ibulid sa bangin. Ngunit dumaan siya sa kalagitnaan nila at umalis. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Umaga po. Sa mga may birthday po ngayon, happy birthday. Sa mga may wedding anniversary, congratulations po sa inyo. Malinaw po ang katuruan sa ating mga Kristiyano Katoliko tungkol ho sa patay, sa mga yumao. At yan ho ang paksa sa unang pagbasa ni Apostol San Pablo.
Kakaiba ho sa paniniwala ng ibang mga relihiyon na kapag sila ay namatay na, ay wala ng kabilang buhay. At yung iba ay naniniwala sa reincarnation. Pero tayo ay pinapaalahanan ni San Pablo na pagkatapos ng buhay dito sa mundong ito ay may buhay na walang hanggan. Pero maliwanag ho, yun yung buhay na walang hanggan ay dalawa. Buhay na walang hanggan sa piling ni Jesus, ng Diyos, at buhay din na walang hanggan sa impyerno. Kaya yung pagkabuhay dito ay mahalaga maunawaan natin na opot bubuhay ng mga yumao. At siya mapupunta sa langit, makakapiling ang Diyos kung naaayon naman sa kanyang pamumuhay. Kaya't para mabuwasan ang dalamhati, sabi niya, huwag kayong mag-alala sapagkat mayroon naman hong buhay pang naghihintay. Kaya yan ho, katuruan sa atin. Malinaw po ito. At kaya nga ho tayo gumagawa ng kabutihan, hindi lamang ho dahil sa gusto ho natin ng reward. Hindi po yon. Sapagkat ang gusto ho natin sa kabilang buhay ay makapiling natin ang Diyos na ating sinasampalatayanan. Sa atin hong ebanghelyo, narinig ho natin kung papaanong si Jesus ay hinangaan sa una at sa bandang huli ay pinagtabuyan. Meron hong mga tao kayong mga hinahangaan sa iba't ibang larangan. Basketball man yan, volleyball man, may mga idol ho kayo. Merong magaling kumanta, merong magaling sumayaw, merong magaling magsalita. Hinahangaan po ninyo, magaling makisama, at kayo naniniwala sa kanila. Pero kung titignan ho natin, ay ito ba ay bunga ng banal na Espiritu Santo? Sapagkat si Jesus ay hinangaan, tumindig sa sinagoga, ang sabi niya ay sumasa akin ng Espiritu ng Panginoon. Ang isang tao na sumasa kanya ang Espiritu, ito ay nangangahulugan na ang kanyang pagpapaliwanag at ang kanyang katayuan sa buhay ay nagkakaroon ng liwanag tungkol sa katotohanan sapagkat nasa kanya ang Espiritu Santo. Hindi lamang nasa kanya ang Espiritu Santo, pinapaalam din ng pamumuhay ni Jesus ay naaayon sa kagustuhan ng Diyos. Sapagkat kahit gaano ka ho magaling magsalita, kung wala naman ho sa inyong banal na Espiritu Santo, ay wala rin hong maniniwala. Kaya sa bandang huli, yung paghanga ay nagkaroon ng bahid ng pagdududa kay Jesus. Pinagtabuyan, nais nilang ibulid sa bangin, patayin si Jesus. Bakit? Sapagkat sinabi lamang naman ni Jesus ang katotohanan. Ano yung katotohanan sinabi niya? Merong mga pinagaling, hindi kababayan niya. Hindi mismong nakatira sa Israel. Sa ibang nayon pa. Sapagkat ang feeling ng mga audience niya ay sila lamang yung may privilege sa pag-ibig ng Diyos, sa pagliligtas. Pero sa ating Panginoon, tayo ay inaanyayahan niya na hindi na ho natin kailangang magduda. Meron nga daw isang kwento na meron nung isang religious congregation, dahil sila ay bago pa, ay sila ay nagpagawa ng rules kay St. Thomas. Nung ibinalik ni St. Thomas yung kanilang rules, marami yung mga blank pages. So, yung superior bumalik ulit at ang sabi ay, baka naman pwede pa ninyo dagdagan. Ay di, binalik uli. Makailang araw, bumalik yung madre, binuksan yung libro, yung sinulat, pero wala pa rin hong nakasulat. May ilan lamang hong pananalita at ang sabi ni St. Thomas ay, will it. Ibig sabihin,
Ang inyong mga sinulat na hindi naman kailangan mahaba, ang mahalaga ay inyong gawin. Kaya tayo ganun din. Hindi sapat hon tayo inahanga kay Jesus. Hindi sapat hon na tayo yung mga disipulo niya. Kailangan din ho nating gawin ang pinapagawa niya. Kaya anong tawag ko sa atin? Mga disipulo. Yun yung disipulo, kailangan ho natin tayo may disiplina. Sapagkat kung wala ho tayong disiplina, hindi ho tayo pwedeng maging disipulo ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya ang pinapahayag ni Jesus, sasabihin din niya yung kanyang mga salita, will it, gawin ninyo. Tinanggihan si Jesus ng sarili ng mga kababayan, tanggapin natin siya ng may pananampalataya at manalangin tayo sa kanyang pangalan. Panginoon, pumarito ka, taglay ang aming kaligtasan. Panginoon, pumarito ka, taglay ang aming kaligtasan. Ang mga pinuno ng simbahan, naway ipahayag na may katapangan at isabuhay na may paninindigan ang salita ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pumarito ka, taglay ang aming kaligtasan. Sa pamamagitan ni Kristo sa atin, naway mapagtanto ng sandaigdigan ang bukal na tunay na karunungan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pumarito ka, taglay ang aming kaligtasan. Ang mga Kristiyanong magulang, naway maging matatag sa pagsunod kay Kristo na siyang daan, katotohanan at buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pumarito ka, taglay ang aming kaligtasan. Ang mga may sakit na nabibigatan sa buhay, naway madama ang presensya ng Diyos sa pamamagitan ng pag-aaruga at malasakit ng kanilang mga pamilya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pumarito ka, taglay ang aming kaligtasan. Ang mga tapat na yumao, naway tumanggap ng kaligayahang walang hanggang buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pumarito ka, taglay ang aming kaligtasan. Makapangyarihang Ama, walang sino man sa amin ang makalalapit kay Kristo kung hindi mo ito ipinagkaloob. Gawin mo kaming isa sa Kanya upang makapiling ka namin sa magpasawalang hanggan. Amen. Mula sa katas ng Manalangin po kayo mga kapatid upang ating paghahain ni kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang banal na paghahain ni lagi nawa magdulot ng iyong pagbabasbasa sa aming tumutubos. Upang ginaganap mo sa aming pagdiriwang ay maging lubos sa pagkakalab ng iyong pagmamahal sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaini po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas po sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan po natin ang ating Panginoon Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuningang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahan loob, ang tao ay nilikha mo at pinangangasiwa sa sinukob.
Sa paghahangat mong siya ay iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggili iyong pinahintulot na makabalik siya sa pamagitan ni Kristo Jesus. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa walang humpay sa kalangitan, kami po ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan. Pinagpala ang paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng ngayong Espiritu, gayon mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at tugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya, pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito, tinumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ilubos para sa inyo, para sa lahat. Sige, magpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kahit niaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami ay yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magkakasalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo, mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay na, lalo na po si Father Paul, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ng lahat ng mga pumanaw. Kawal mo po sila patuloy sa iyong kaliwanagan. Kawa mo't pangindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos ni Poong San Jose, ang ating ding patron. Kaysa ng lahat ng mga apostol, San Jose Marelo, at ng lahat ng mga banal na namuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang naman po namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa ito sa makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sama-sama po nating awitin na may kababaan ng loob at lakas ng loob ang panalangin tinuro sa atin ng ating Panginoong Jesucristo, ang Ama namin. Ama namin, sumalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Lupa para ng sa langit, bigyan kami
panawarin mo ang pagkasal para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami ay adya sa lahat ng masama. Pagkalooban po ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo po sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at ang aming mga pagkakasala, pagkaloob po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan po ng Panginoon ay lagi ng sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Minamahal kong mga kapatid, ang kordero ng Diyos ng Kristong muling nabuhay, sinagalis sa mga kasalanan sa libutan. Para po tayong lahat ng mga inanin sa kaniyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. sa Diyos lamang mapapanatag ang aking kaluluwa. Sa Kanya
Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, kami nagsalo-salo sa pagkain mong bigay, humihiling ng lakas mong inilalaan. Upang ang kagandahan loob namin madagdagan, sa paglilingkod po namin sa iyong kadakilaan na nagpapaalab sa pag-ibig namin sa kapwa-tao. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaini po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain po kayong lahat, kasama na po ang inyong mga mahal sa buhay at buong pamilya ng ating mapagpalang Diyos. Sa ngalan ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang misa'y naialay na taglayin po ninyo ang pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos.